status. We are always being compared. Yung Master of Ceremony para sa ngayong araw, sa hapong ito, sa gagawing groundbreaking ceremony para makakasama ngayong hapon ang ating panauhing pandangal na nag-iisang unang merya ng 19th Congress, ang representante ng 4-piece party list at ang dating Eastern Samar District Congressman, walang iba, Congressman Marcelino Nonoy Libranan. Ang ating mga bisita ngayong hapon para sa gagawing groundbreaking ceremony. Kabilang sa ating mga bisita ngayon, mga kababayan, ang representative ni Bishop Crispin Varquez, ang Bishop ng Diocese of Borongan. Kasama natin ang Chancellor ng Diocese of Borongan, Reverend Father James Abelia. Kasama ito po ay isang katuparan dahil sa programa assistance to individuals in crisis. Diba, malaksod na diyo kalsada, so ano ito na imogin lalaoman din. Also sa welfare development. Siyempre, ito ay isang katuparan. Siyempre, diri kay lahatod na tanong mas naging isolated diya for so long a time. Siyempre, kinalilipay naman nga pagkaya nakita na kami yung paglaom nga maupay nga kabuwasan para itaman bungko. Diri lang mas diri mga barangay na siyempre, kung may kalsada, naglalaong kita ni Managlit na pagkasinso, para hit mga tao, may itong connectivity niya, susulba rito natin problema itong insurgency, makakasalubirito ito atin mga essential ng mga services. Damo la, nakapay ito natin kabataan, makakapag-eskwela, magiging mas maruhan kita sa mga hospital. Napaka-importante itong kalsada. At makakapagpa-improve itong mga pagdadamay itong income opportunity at ating mga paraguma na makakapag-improve quality of life at ating mga kababayan. So, naglalaman kita hinsugad ito na yan lang ang magkakamayan. Kasama din po, isa sa mga board members mula sa sigurong distrito ng ating lalawigan, si board member passable na ito natin tulay ang ating pagkabati party na di ba ang pupunta. For record, sir, dako na improvement since the past 2 years ang kalsada from Carolina nga ni Maslo. Ano naging impact ba iyo? Ay, dako ito nipikto, ano? Ito naman mga ambulances. Kaya da kami tutulong mga ambulances, di na nakadestino ka Maslo. Ay, dako ito ang Dolores. Mga naman kalsada. Itong pamasahe, travel, mas conveniencing, mas paruhalipot na itong oras. Kumparahan pangbot na 4 hours. 4 hours, 3 to 4 hours. So kung ini nga land na gamiton ka na 44 kilometers lahi maging sementado na nga nga tanan, dalay din mga 45 minutes. Mayor, babalikan ko lang. At sa ilang sandali, mga kababayan, formal natin matutunghayan ang pagdating ng ating panauhing pandangal ngayong hapon para sa gagawing groundbreaking ceremony para sa gustong song ng kalsada mula sa Barangay Carolina patungo sa bayan ng Maslong Eastern Samar. Medyo matutunghayan po natin sa pagkakataong ito ang gagawing kasunod and turning of soil makakasama ang ating panauhing pandangal, ang representative ni Bishop Crispin Varquez of Chancellor ng Diocese of Borongan, si Father James Abelia, gayon din si Vice Governor Maricar Sison at ang ating mga panauhing regional directors mula sa iba't ibang ahensya. Baga this year, baka matatapos ang nanayada na additional Manatang na, kaya na meron. Di relax sure han pundo na pinalagay. Basta dapat ito matulay. Again, alabida. Pero pag kaya na, passable na. Thank you, Mayor. Ang pagdating ng ating panauhing pandangal, ang punong pinagya ng ika-11 na Kongreso, ang representante ng 4-piece party list. Mga kababayan, palakpakan po natin Congressman Marcelino Libranan.
kasalukuyan sinasalupo ng dalawang mayor mula sa Maslog, Mr. Samar at Dolores. Mr. Samar na sila Mayor Heraclio Septelio, Heraclio Santiago at Mayor Odoy Rodrigo Rivera. Sa pagkakataon ito mga kababayan, ating formal na gagawin ang time capsule laying at soil at ang turning of soil. Pagtutuhayan natin mga kababayan sa pagkakataon ito. Ang blessing of the grounds sa pangunahan ng Chancellor AID Philippine Army Brigadier General Perfecto Pinheiro Monto. Father James Capella, ang Chancellor of the Diocese of Morongan, ang blessing of the grounds. Pwede kita dumusog. Agin siya. Pangalan ng Amay, o ng Anak, o ng Espiritu Santo, ang Ginoo madawta. Si Kristo ang anak ng Diyos, iman niya kasibutan ba si Peruko ang sarang mga anak ng Diyos. Ano man na nag-uusahan ang tao, na abuyon ang tuyo ng Diyos. Ito mga nagkakalayo, tungod ng mga kabukiran, mga kasapaan, ng mga tayaw ang mga dati. Sanglit-sangkitan nato ng Diyos, basiya bendisyonan, ininga kalsada, ng buligan niya pinaagyang pagpasari, at yung mga magpupuyos ini. Magangko kita, magagaramong na Diyos, dahil kanarayo haamon, nang pinagi halimamay nun mga pag-agak, ipapalitan mo at yung mga nadamo kayo mo, ilahan mo grasya, tagwayigan, ipangula at yung mga maagi hinihinhin, nag-upira, pinagi, pagsusog, at ilang ilalaktan, basi pinagi halimo panabang, mapanalitan nila ang kapakyas ngan mga kataragman, ngan matuman ira ang ira pagitutulo, ngan madalat ira ang ira karuyang kanata, pinagi kang iso maamon Ginoo, upunahin mo ng Espiritu Santo, Diyos sa dayon, mga katuligan. Amen. Ang Ginoo madawta iyo. makagarahong na Diyos, Diyos, Amay, Anak, o Espiritu Santo. Sa pagkakataong ito, formal na gagawin ang time capsule laying sa bilang kasama ng ating panahon pangdangal sa time capsule laying mga miyembro ng League of Municipalities sa Philippines, mga panahon mayor ng lalawigan ng Eastern Samar, kasama din ang OIC, UPWHE, STO, Engineer Domicilio Natividad. At ang ilang mga board members mula sa unang distrito at pangalawang distrito ng lalawigan. Sa bilang ng 5, 4, 3, 2, 1, matutuhayan natin ngayon mga kababayan ang formal
na time capsule na pinumula ni Congressman Marcelino Liban. Palakpakan po natin. Sa oras na ito, mga kababayan, sisimulan din po sa bumubunin ni Congressman Libanan ang turning of soil. Ang seremonya ng pagbuhukal ng lupa ay sinisimbolo ng bagong simula at panglago. Ito ay isang tradisyonal na paraan ng pagpapahayag ng pagsisimula ng isang bagong proyekto o konsepto. Mayor, kasi bago kinala na matras kila para talong nasutin mo, may hindi na kita nagkakasyon. Right, Mayor Santiago. Okay, next Mayor. Estili na ay nagkiwi. Purmanang ginagawa ang turning of soil sa pamumuna ng ating panauhi Mandangal, ang tagalangganang tulong bigawya ng ikalabitsam ng Kongreso, Congressman Marcelino Libanan. Kasama ng Congressman Libanan ang mga alkalde mula sa Maslong at Dolores, Mayor Heraclio Santiago at Mayor Rodrigo Rivera. Kaya ang mga board members, kasi na board members Stella Maris Libanan, board member Annabel Capito, board member Gigi Zacate, at mga alkalde mula sa iba't ibang bayan ng Eastern Samar. Sila Mayor Javier Zacate, Mayor Maria Rosel Bengal, Mayor Daniel Boko, Mayor Gina T. At board member Melchor Mengal. Compress po. Inaayahan sa pagkakataon nito ang lahat ng mga photographer para sa formal ng photo opportunity. In 3, 2, 1, smile. Smile. Smile po. Mga kabayan, muli natin palakpakan ang formal na groundbreaking ceremony para sa konstruksyon ng kalsada mula sa Barangay Carolina po Mayor Rock Santiago. May dual po yun. Priority po yun. Mga kababayan, ang Minority Floor Leader ng 19th Congress, ang representative ng 4B's Party List, the Honorable Congressman Marcelino Chicano Libanan. Kasama din po natin ngayon ang representative ng ating Regional Director ng Department of Public Works and Highways, Engineer Adelina Gomez, ang Chief of Construction Division ng Regional Office A. Gayun din, kasama natin ang representative ng Regional Director ng Philippine National Police, ang Chief Regional Staff na naging Provincial Director ng Silangang Samar, si Police Colonel Matt Arceo. Kasama din po natin ang representative ng Commanding General ng 8th Infantry Division ng Philippine Army, ang Assistant Division Commander, Brigadier General Perfecto Peña-Redondo. Gayun din ang Battalion Commander ng 42nd IP or Infantry Battalion, Lieutenant Colonel
Rodito Godlatera. Ang host mayor ng bayan ng Dolores, walang iba, si Mayor Rodrigo Rivera. 19, ang kapitbahay na bayan ng Dolores, kung saan tatapusin na natin ang ginagawang groundbreaking ceremony. Walang iba, ang Mayor ng Masdog Eastern Samar, Mayor Heraclio Rack Santiago. Kasama ni Mayor Rack Santiago ang kanyang kapatid na Vice Mayor ng bayan ng Masdog, Mayor Septemio Boc Santiago. Kasama din po natin ang kapitbahay na bayan ng Masdog, walang iba, si Mayor Benjamin Ver ng Hipapan Eastern Samar. Mula sa bayan ng Salcedo, Eastern Samar, kasama din po natin mga kababayan, si Mayor Maria Rochelle Mergal. At ang President ng League of Municipalities of the Philippines Eastern Samar Chapter, ang punong alkalde o ang alkalde ng bayan ng Llorente, Mayor Daniel Boco. Ngayon, ating kasama ngayong hapon ang ABC President ng bayan ng Dolores at mga barangay officials ng Dolores Eastern Samar, si Honorable Jerome Camacho. Ngayon ang ABC President ng bayan ng Masdog Eastern Samar, kasama ang mga barangay captains ng bayan ng Masdog, si Honorable Zacarias Santiago. Sa puntong ito mga kababayan, pakinggan po natin ang bibigay na mensahe bilang pambunot pananalita ng alkalde ng bayan ng Dolores. Palakpakan po natin mga kababayan, Mayor Rodrigo Onoy Rivera. Magandang hapon sa inyo lahat. Lubos na talaga ng aking nadarama ngayon, makasama kayong lahat sa mahalagang pasyon na ito. Ang groundbreaking ceremony para sa pagpapatayo ng kalsada mula sa bayo ng Carolina, Canabig, Dampigan, Dolores, patungong bayan ng Masdog. Dito sa ating probinsya ng Silangan ng Samar, isang kagalakan ang ating makita kayong lahat, kayong hapon upang masiyahan at suportahan ang pagsisimula ng isang proyekto na magdadala ng bagong pag-asa at sigla sa ating komunidad. Sa harap ng ating malagang unahin, nais kong papasalamatan sa inyo lahat sa walang suporta, pagtitiwala sa aming komunidad. Kasama natin ngayon ang ating binukihing Congressman Marcelo Libalan. Palagpakan natin ang Congressman Libalan. Alam pa ang magpapagdawag na natin Congressman? Yan. Kasi hindi marunong ako Congressman, yung gagamit kahit kuwan probinsya. Ang ating naman na gobernador, Pierre Gordoni, kasama ang ilang board member, kasama rin natin ang regional director ng DPWH, si Engineer Edgar B. Tabukon, si Atty. Robert Anthony P.U., regional director ng DAR, Mr. Andrew Rodolfo, na regional director ng DA, Engineer D. Jesus, regional manager ng NIA, Police Brigadier Ronaldo Pawid, Regional Director ng PNP Region 8, Brigadier General Bertito Pinamundo, Philippine Federal Army Assistant Division Commandant, si Captain Wilmar Vicente, Chief of Police, Dolores Samar, si Comunidad na Commandant ng 42nd Infantry Battalion. Kasama natin yung mga konsyel po dito sa Dolores, nandito ngayon, aamin na na, ikatmatlag awon.
Mayor, mga bubong, hanggang na ibig sabihin, wala na kung may krusyal, Tamatso. Ini krusyal, retire ko ngayon Hindi pa dapat mag-retire, pero nag-retire para magkapitan. Nag-demote, imbes na niya nag-demote. At tapos niya ka-demote, na-promote ako siya. Wala naman ang Tamatso. Magagawa. Pero una ni Mr. Manuel Otorero, Principal Paul, at sa lahat ng mga bisita at mga kasamahan sa Mabulaan. Ang proyekto nito ay hindi lamang isang proyektong kalsada. Ito ay simbolo ng pagkakaisa, determinasyon at pag-asa para sa ating bayan. Sa bawat bato at asfalto na lalagay dito, naglalaman ito ng pangako na pag-asa at pagbabago para sa ating mga kababayan. Ito ay magiging daan upang mabakas ang ating ekonomiya, mabubuti ang kalidad ng buhay ang ating pamamaraan at malapit sa ating mga komunidad sa isa't isa. Sa ating isang-samang pagtutulungan at pagkakaisa, walang bagay na hindi magagawa. Ang mga pangarap natin sa ating minamahal na Esposama ang magiging isang katuparan upang patuloy itong suportahan at ipaglaban. Muli, taos puso papasalamat sa inyong lahat ang pagdalo at suporta naway magiging tagumpay ang araw ito at patuloy tayong matulungan para sa kaunlaran at kinabukasan ng ating minamahal na buhay. Mabuhay ang ating bayan! Mabuhay tayong lahat! At magandang hapon, magandang gabi bayan! Talagang tunay na punong-puno ng inspirasyon na naging mensahe ng Alcalde ng Dolores. Maraming salamat sa kay Mayor Rodrigo Onoy Rivera. Bago po tayo magpatuloy sa ating programa mga
ka. Bangkaos ang amon, garniro ng laso ang pagpaagihan. May gana pwede rod, di nga di nga bangkaos, baraktas ka ni. Gikan kami, di ka nga bangkaos ang pambot, alas 6, ganay alas 5, naabot kami nga to, ganay alas 2, alauna. Kaya mga nang makapanagan mo ka naman. Ano na, madagmit na ang nga biyahe. Nandiyan, ano na sir, mga friends pa yan makina, matikan-tikan las 4 ng umaga, maratikan ko alas 11. At saka adlaw, balikan tulog na mga. Dali blood pressure, hindi pa sir, ang pagdalan. Tapos, matikan naman dito. Ang isla sir, hindi ko nila pa sa mga natin pag-aasilanin, kung magbabaw, pagdating ang kapanawang acto sir. Ay, friends naman lang makina, ang bangka. Diyok may damang di, sinasakyan, pag nadulog kami yan na, magtuwa ako. Ang bali na di kang din mo. Iyon talaga niya, Jud. Oo, balik ko upatit Jud dida. Nadadlo, tatlo na siya. Usa. Usa na siya. Balikan. Oo, balikan. Naabot niya, nagikan din niya, ganay alas 3. Oo. Tapos, nakakabalik, alas 12, adlaw. Wala na ang pambot. Oo. Pero pa siya, 100. It is estudyante, it era araw, 80. Lalo na pag may ID. Origin na orang talaga. Kasi madalo mo, tapos kargado pa sakyan, jeep. Origin school days, dapat mga estudyante. Bago ilaro may dasulod. Siyempre, era mga balon, mga yari ka ibaw, tapos pasahero. Mga nag-school ka nalures. Kailangan Domingo, mga pagtuko, kahit lunes, hindi ka makakaplika na lang. Kasi mga nagit nga exam, lunes. Kailangan Domingo po, matikan ka rin. Hinilabot yan ang mga truck. Malagay mo. Pagkukuhan ka, baha, makuri ka. Malagay, may nagmumutor ako. Dahil nakakadong katumbol at ang lunes. Naranasan ko talaga na nadulong ako na mga estudyante na nagkikilimpi. Ganun nga sir na kung marami lang anak baktas, mamubaktas na lahat. Ganun nga sir nga nakapagod, itakil ba laanay nga na antes. Nakakasira nga kaya doon nakabang ko. Ay, salamat biro, nakadatong lihat kami. Ay, magtatakot na kukuanan. Organ yung mga bukid-bukid na madalono, tapos itabigid kahit salong. Para bro, talaga. Nahiyak akit yung nagulog kami. Pagtapos na ingat na mas magpagtapos. Ulit. Oo. Yung gusto niya na. Yung tinagawa naman niya. Oo. Ito. Sana naman. Tatapos na. Sana naman. Oo. Mas maupay na kay tira na lang oras makakadating ka na mga Dolores pag maupay ng kalsada. Pwede ka na nga ni man pumaliting sira. Pwede na kami magikan na lasyute. Pero oras na to. Okay na. Mas maliwanag mo dyan. Hindi. Papa. Yung papadali ko naman yung Congressman Liwanag. Habang tag-init pa. Kasi pag tag-murang sir, huri na. Sana mahaman itamon kalsada. Para mga masunod na kuan, henerasyon, di rin nakarian. Para maupo na transportasyon na ng nagto. Tapos itamon mga produkto para di rin makarip paglulugwa. Happy na akit na matangtos.
salamat din na kasadakan kami na. Kasi tigat mo yung ginulisahe ay salamat ko ay ito ang mga kasada nga ni pati ng lahi. Office, Engineer Adelina Gomez. Brigadier General Rinaldo H. Pawit, represented by Police Colonel Matt Aseo. Major General Camilo Siligayo, represented by Brigadier General Victor P. Piñeredondo. Pakahirap iwasin. The Battalion Commander, Lieutenant Colonel Rodito E. Gatladera. Toronto Municipal Mayors, represented by the LP President, Mayor Dandan Boko. Di ko napagpitin ako sa sawag kay Mado kita ka maiha. To the provincial officials, mga opisyalis ng Bunto, opisyalis ng mga barangay, mga kasangkayan ko, maopay nga kulot, iwatanan. Itakon part, mag-istorya nga iyo, iton, kabutaran nyo nga project, nga ngayon makikita, makukomplito na from Carolina to Maslog, makukomplito niya na concrete. So, dakon atong pagpasalamat, yung pasalamatan nato ni Congressman Nonoy Libanan. Daret yung pangalimbaso, natutunan ini nga aton concrete yung itong Carolina Maslog Road. Kung di makomplito yan ang atuig, the early part of next year, makakomplito ni. Sana di rin pag inuuranon, para wari na sulit contractor na di rin matatapos. So, we're expecting na by the end of this year, matatapos ini nga proyekto. Now, may ano ni Congressman Libanan yung pagawas nga 300 million pesos. So, dato ini nga valor para rin na aton. Nakikita naman ni atong kalsada kung gaano kaupay. Mas magmamapay ito kung matangkos na. In fact, itong Maslog to ipapad, ginti ka nga nalot ito ni Congressman Libanan. So just a matter of time, magdododiresit at konkrito nga ito ipapad. Carolina, Maslog down to ipapad. So, that's a big achievement. Aton usang nga proyekto din nakakamaya din 100 million access road and bridges from the national roads leading to major strategic public facilities construction of road along Carolina Canabit. So if there is station limit 24 plus 579 to 25975. Now, itong contractor ini GGO Builders in joint venture with Pablo Isla Basbas. Mayroon niya contract amount na 96,427,828 pesos and 34 centavos. Now, it is scope of work, iti ang trabaho ini. Pamati ko ini nga proyekto, ini nga primero nga 100 million, gintiti ka nga na ini, itong contractor. Makikita niyo dito, may sityo Darahuway ba yun? May barangay Magunggong, amon itinikangan ini nga atong proyekto. So, magkakamihan din yung PCCP nga toll lanes nga itiya halapad 6.10, diba? Ideal yung basan doon nga truck maghitapo. Tapos, may rin niya halabaw niya almost 1.4 kilometers. Iya hindi dakmol 9 pulgada. So, nakikita ni Troller, halapit Troller, ibali na niya yung tulo ka pulgada, amit kadakmulit iyo kalsada din. Now, ito ni Kado naman, access road, aero bridges from the national road, may ada niya station limit from 25 kadugtong iniya itong
primero nga 100 million. So may adatay kada 100 million nga proyekto nga itong contractor Pablo is labas-bas. May niya contract amount na 96,383,612. Now, may nagapin niya 2 lanes nga 6.10 meters it width. Tapos almost 1.4 itong iya halaba. But wala pa ini ma-award kay gin-submit for correction ani nga civil works. Meron niya doon ang civil works kaya gin-submit sa central office for correction. Nagpakiano ko kanina kan Director Tabaton Representative Ma'am Daday, diri ko nili ma-approve ini nga kuhan. So, anytime soon, matitika nga doon ini nga ikaduha ng phase. Iton niya aton proyekto yan na. Okay? Ang ikatulo naman, personal kong yung ka-istorya ni Congressman Nonoy Libanan, yung unong ining aton uupat nga tulay, that is Villahermosa Bridge, Hinulaso Bridge 1, 2, and 3. Nakikita naman ito niya mga tulay nga sobra-sobrang kahit taas. Diba? So, ang ESDE, o Eastern Samar District Engineering Office, nagkamayada kami hinkakurian talaga pag kuha nito niya project, pag kompleto. So, nintindi lang naman ang contractor, pasan importante, makompleto ito niya. Mabuti na lang kayo wala itong ma-abandon. Now, I personally talked to Congressman Libanan nga kung, sabi ko, pwede natin tagan yung priority itong approaches nga itong slow protection ini nga upat nga tulay. Kasi, kung pabayan natin ini, pag-abot itong kuhan, itang-uran, tapos bakaon labi itong Villahermosa, maka-cut off itong aton approaches itong nga tulay. Itisasa nila itong itulay, pero wala ka approach, so di kita makakapagduro-diretsyon. So, dako pagpasalamat kay grant ini nga akong request on behalf ng DPW's Eastern Samar District Engineering Office. Nag-grant ini niya. So, ang regional office, yung ka-istorya naman ang Chief of Planning and Design Division, together with our ARD, nga makonvince siya na hindi nga upat na tulay, mabutangan yung slope protection, dito mga ligid, approaches, and at the same time, mapave ito niya na tanan. So, ito ato ni katulong na proyekto nga 100 million, amit concentration ito nila na tulong at tulay. So, expect na lang kita nga ito na tulong at tulay, magiging passable na ito, konkreto na ito in just a matter of time. So, that's all, and thank you very much. Salamat po. Una sa ating butihing punong minorya ng 19th Congress. Our very own pride natin ng mga taga Eastern Samariñas, Congressman Nonoy Libanan. Kasama po ang kanyang may bahay, Mother Elda, Stella, Board Member Stella, of course, Silensil at si Mayor Shen. Yung mga nandito po sa entablado, hindi ko na lang po sila isa-isahin para makatipid tayo sa oras. Yung mga nasa baba na mga provincial leaders, hindi ko na lang din po kayo isa-isahin. Mga mayors, mga educators, mga stakeholders sa munisipyo ng Hipapad, Canavid, Dolores, and of course, hindi lang po dito sa mga municipalities na ito. I'm sure po, magbe-benefit po ang ating buong probinsya. Sa ngalan po ng ating mahal na gobernador, I'm sure si Ate Maricar Sison Gutisan, yung ating vice gobernador po sana, ang pupunta dahil yung ating gobernador ay may importanteng inatinan. Si Vice Governor Maricar Sison Gutisan po ay medyo hindi po maganda yung abats kay kagabi. I'm sure nakatira kinapundan, siguro na tunugan, medyo malat po ito ni boses. Pero ganun pa man po, sa ngalan ng probinsya, bilang ako po yung napag-isahan na magsalita
na pagkaisahan na magsalita in behalf kay Governor at saka kay Maricar Sison Gutisan. Kami po ay nagpapasalamat. Personally, galing, this is the first time po na makapunta sa lugar ninyo, and nakita ko po talaga na malaki ang potential ng lugar na ito para sa economic development. Kami pong mga board members ngayon ay nag-aaral sa National University of Singapore. Although online siya, pero meron kaming face-to-face this coming July. Regarding po sa geopolitics and geoeconomics sa Association of Southeast Asian Nations. And sentro po doon sa mga discussions namin, yung pagkukumpara ng iba't ibang bansa na nagkukumpuni doon sa ASEAN nations. And sentro din po doon sa pagkukumpara kung paano nagagawa ng Vietnam, ng ibang bansa, Malaysia, Taiwan, among others, na maging progresibo ang kanilang bansa. Una, na pag-alaman namin, dahil sa land reform, kumbaga. And sentro din po sa land reform, yung infrastruktura, support to agricultural extension services at saka sa mga manufacturing industries. Ang kahalagahan po ng daan na ito ay napakalaki para magkaroon ng economic development at para makakapag-compete tayo hindi lang sa mga karating probinsya natin kundi sa iba't ibang bansa. Ang laki po talaga ng potential. Yung rice fields, yung fertility ng soil nyo, yung mga fruits dito, nakita ko po kanina. Bali, sa ngalan po ng probinsya, isa po itong malaking tulong para po tayo ay makaahon. Isa po itong malaking dagdag na puntos para sa probinsya sa pagpapababa po ng poverty incidence. Yung mga daan po na ang dami na po anong tawag nito? Ang dami na pong naging groundbreaking ng ating butihing Congressman Nonoy Libanan. Hindi lang po dito sa North District, pati na din po doon sa 2nd District, sa South District. And malaking tulong po talaga para sa mga tao, lalong-lalo na po sa mga magsasaka. These roads may not be our goals, but these are the means towards achieving our goal of being progressive Eastern Samar. Sa ngalan ng probinsya, ako po ay nagpapasalamat, ika nga, dahil isa rin po ito sa nagko-complement sa programa ng ating probinsya na bastanting pagkain sa Eastern Samar. Dahil sa Eastern Samar, sa ating probinsya, tao ito una. Salamat kay mga pinakulog kayo na tanan. Maraming salamat po kay board member, representante ng ating gobernador, Governor Ben Ivardone. Isa din pong karangalan na pakinggan ang mensahe mula sa opisina ng ating Regional Director ng DPWH na nare-representahan ng ating bisita mula sa ang Chief of Construction Division ng DPWH Regional Office 8. Walang iba, palakpakan din po natin si Engineer Adelina Gomez. On behalf of DPWH Regional Director Edgar D. Tabacon, it is my honor and privilege to read to you his message. To our esteemed House Minority Leader and representative of 4Ps Party List, Honorable Congressman Marcelino Nonoy Libanan, sir, and his better half, Eastern Samar Governor Honorable Ben P. Ivardone and his representative, Most Reverend Crispin B. Varquez and his representative, directors, regional directors, and party, municipal mayors, my colleagues in public service, our teachers, of course, our men in uniform, distinguished
distinguished guests, ladies and gentlemen, a blessed Sunday to all of you. Una po sa lahat, maraming salamat po sa pagdadalo niyo dito for joining us and to witness this momentous occasion na ipinagdiriwang po natin ngayon ang groundbreaking ceremony ng isang napakalaki at napaka-importanting proyekto. Ang construction ng daan na magdurugtong sa 3 munisipalidad, ang Canaved, Dolores at Maslog. Today marks the celebration of a new chapter na magbibigay daan ng mas progresibong ekonomiya para sa benepisyo nating lahat, lalong-lalo na po sa mga residente ng Canaved, Dolores at Maslog. Sa pamamagitan ng daan na ito, na isasakop-taparan po ang ating misyong makapagpatayo ng mga infrastruktura na magpapabuti ang magdurugtong sa mga pamumuhay ng kapwa Pilipino, lalong-lalo na po sa Eastern Samar. Hindi naman po lingid sa kaalaman ng lahat na ang Samar Island po ay bahagi ng probinsya na may pinakamahirap na antas ng pamumuhay. Kaya hangaran po namin sa DPWH na bahagi po kami sa pagbibigay ng pag-asa na magiging mas maganda ang buhay ng bawat isa po, lalo-lalo na dito sa Eastern Samar. This road, which has a length of 57 kilometers, is seen to provide easier and faster access to all road users traveling to and from the remote barangays of Canaved, Dolores, and Maslog. Dati po, napaka-isolated ng bayang ito. Napakahirap, pero di po lubos maisip kung gaano po kahirap ang pagdala ng inyong mga pangkabuhayan, ang mga may sakit na nangangailangan ng tulong medikal, ang bawat estudyante na nangangarap na makapagtapos ng maayos at dahil sa nakikita natin na kahirapan sa pagtawid. Maraming pangarap po ang minsay nagiging mahirap abutin dahil napakalayo at napaka-remote ng ating mga barangay. Noon po, ang paraan ng transportasyon papuntang Maslog at mga inner barangays ay sa pamagitan ng motorboat. As nakita nyo kanina po dito sa ating presentation. Aabutin po ng mahigit bumulang 4 na oras para lamang makatawid ng Maslog galing po ng Dolores at pabalik. Kaya kaligayahan po namin na may pagpatuloy ng DPWH ang proyektong ito. Sa tulong po ng kalsada na ito, magiging halos 1 oras at kalahati na lang ang lalakbayin papuntang Maslog. Napakalaking benepisyo po ito para sa lahat. Maraming pamilya ang magkakaroon ng mas maginhawang buhay sa pamagitan ng proyektong ito. Dahil dito, taos-puso po kami nagpapasalamat sa gobyerno sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa efforts po ng ating House Speaker, Honorable Ferdinand Martin Romualdez, at lalong-lalo na po sa ating House Minority Leader na walang iba si Congressman Marceloni Nonay Libanan. Palakpakan naman po natin si Congressman. At sa lahat po ng bumubuo ng Corpus Party List, maraming salamat po sa pagiging katuwang po natin upang mapunduhan at may pagpatuloy po ang proyektong ito. The dedication and passion to help the people, especially the people of Eastern Samar, is a symbol of testament of our shared commitments na isasakutuparan po natin ang pangarap ng mga residente dito. I also would like to extend my warm gratitude to our government agencies who have cooperated and helped us in this drive for success. This is a significant milestone that we all want to partake and witness. Para hangatanan nga mulupyo Eastern Samar, labi na hininga tulong nga barangay, damo nga salamat po han iyo suporta ng pagsarig ng among pag-implementar hininga proyekto. As we take this first step together, we break ground on what will become a cornerstone of our community,
let us remember that it's just a beginning. Malayo po ang lalakbayin natin, pero malayo na po tayo sa ating nagawa. We will build this truly remarkable road. It is my heartfelt and humble honor bilang the Regional Director ng DPW Region 8 na maging parte ng isang ligasiya that will positively impact countless lives of Istihanos. If ever ngayon po na hapon nagpunta kami dito para sa groundbreaking, aasahan po natin na pagbalik po namin, ito hindi na po groundbreaking, kundi po ay inauguration ng ating kalsada. So, para sa ating lahat, nagpapasalamat po kami na nagtipon-tipon po tayo dito kahit mainit ang panahon, kahit maraming challenges, nandito po kayong lahat. So, para sa inyo, mabuhay si Congressman Libanan, mabuhay ang Eastern Samar, at mabuhay po tayong lahat. God bless us all. Po sa representante ng ating DPWH Regional Director, ang Hepe ng Construction Division, Engineer Adipina Gomez. Tumapunin tayo sa pakikinig ng misahe ng representante ng Regional Director ng PNP. Walang iba, ang dating Provincial Director ng PNP Eastern Samar. Bigyan po natin ng masigabong palapakan ang Chief Regional Staff ng PNP Regional Office 8, Police Colonel Matt Asay. Parang kayo nalaso na maupay kulok patong na tanan na binagot na ito ni Gumaon na matulang bulugon na minority leader Congressman Marcelino Nonoy Libanan, sir. Ang lahat na adiyan na ay entablado, local government units, mga bisita, mga opisyal, nakawali ng gobyerno na nagbahagi ng proyekto ito, sa lahat po ng mamamayan dito sa Maslog, Canabit at Dolores. Once again, a pleasant afternoon po. Pinapaabot ni Police Brigadier General Ronaldo Pawit, Regional Director, ng kanyang taus-pusong pasasalamat sa imbitasyon makadalo sa pinakamalagang seremonyang ito. Subalit po, sa ngayon ay may ginagampanan tungkulin sa isang kasing halagang okasyon. Pahintulutan niyo po akong ibahagi ang kanyang mensahe para sa lahat. Ang buong pwersa ng Police Regional Office 8 ay lubusang nagagala sa proyektong nagdudulot ng malaking pagbabago sa buhay ng bawat mamamayan ng Dolores, Canabit at Maslog. Lalo na sa aspekto ng pagpapalago ng ekonomiya tungo sa kaunlaran. Ang proyektong ito ay magbibigay ng kaginhawaan sa pamamagitan ng madaling akses sa mga pangunahing pangangailangan sa pang-araw-araw at mabilis na maipaparating ang mga basic government services para sa lahat. Kaakibat ng pag-unlad ay ang pamanatili ng kaayusan at katahimikan ng isang lugar. Kaya ang proyektong ito ay magsisilbing mahalaga paraan ng kapulisan upang mas mapabilis ang pagbigay ng pangunahing serbisyo, pangseguridad at mapaigting ang ugnayang pambarangay. Mananatili at maasahan lahat ang patuloy na serbisyo at proteksyon mula sa pambansang pulisiya ng Pilipinas para sa bawat mamamayan. Ika nga ng ating mahal na PNP, dito sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Muli, maraming salamat sa iyo lahat at mabuhay ang bagong Pilipinas. Muli maraming salamat din po sa ating Chief ng Regional Staff, Police Colonel Matt Asay, ang representante ng ating Regional Director ng PNP na si Police Brigadier General Ronaldo Pawit. Sa huli, ating din pong itinulunod pakinggan ang mensahe ng ating Assistant Division Commander, Brigadier General Perfecto Peña Redondo.
maayong tulog, tanan, lalo na kay Congressman Libanan, sa mga kinatawan ng simbahan, mga punong bayan, mga opisyal na sangguniang panlalawigan ng silangang Samar, mga kababayan. Ngayong hapon, maalala naman natin ang isang kasabihan sa wikang Ingles na where the road ends, insurgency begins. Or, say it another way, insurgency ends when the road construction begins. Ay, balik-balik rin mo pa man yan ang pagkasabi. Iisa lang yung magiging punot dulo. Yan ay ang pagpatupad ng kalsada upang maging pasangkapan para sa kapayapaan at kaunlaran. Kaya kami sa 18th Infantry Division ay lubos na nagagalak sa kaganapan na ito ng pagsasagawa ng kalsada na magdurugtong sa mga bayan-bayan kung saan nagkaroon ng sakripisyo ang aming mga kasamahan na nauna pa, yung 14th Infantry Battalion, 52nd IB, ngayon 42nd IB, yung ating mga CAFGO. Kaya muli, on behalf of Commander 8th Infantry Division, Major General Camilo Ziligayo, kami ay lubos na nagpapasalamat, nagagalak at nagkukomite ng aming patuloy na pagsusuporta, patuloy na presensya dito sa area na ito hanggang matapos yung proyekto, hanggang patuloy yung pag-unlad ng Eastern Samar ng ating rehiyon, Eastern Visayas at ng buong bansang Pilipinas. Kaya mabuhay ang bagong Pilipinas. Ridokyo ang Assistant Division Commander ng 8th Infantry Division. Represented by Adelina Gomez. Police Brigadier General Reynaldo Tawi, Regional Director PNP Region 8, represented by Police Colonel Nat Asio, Brigadier General Perfecto Peña Redondo, Philippine Army Assistant Division Commander, Sir. Engineer Don Celio Natividad, DPWH District Engineer. Mayor Rodrigo Rivera, Municipal Mayor of Dolores. My fellow Municipal Mayors, diri ko na lang pagtitinagisahan. Vice Mayors, Councilors, Punong Barangay of Dolores and Maslog, Municipal Employees of Dolores and Maslog, maupay of esteemed teachers, mga magturot-do, maupay nga tulog, nga malipayon na bistiras, dinhi ka barangay Inolasa. Kung may ada unuhing kalipayan, it nalilipayan na, it adi hitiyo atubangan, ng kaupod ko nga nalilipay, itong bugos na mulupyo, itong maslug. Ala, mga masluganan, pagbaraktak daw kita. Kung mayor hambung to ng maslug, dako itong aking pagpasalamat kaupod it mga masluganan nga natuman na ang maiha nga hinyap nga kalsada nga asya ang pinaka-importante na parte ang pagprogreso ang aming bungko. Ang Kanabid Maslog Dolores Road ay isang mahalagang proyekto para mapanatili ang kapayapaan. It addresses the root causes of insurgency, such as poverty and lack of education. Kung merong kalsada, mas mapapabilis ang pagpasok ng basic social services. Mapapalapit ang edukasyon sa mga kabataan. Mapaparami ang income opportunities para sa ating mga paraguma.
Mapapabuti ang daan patungo sa mga agricultural areas, mga ating kaumhan, at mababawasan ang mataas na gastusin ng transportasyon sa ating mga produkto kaumhan. Ngan mapapaharan ni kita itong health services, mapapaharan ni kita itong mga hospital. Napapansin niyo, naagi nga ni itang ambulance, di kang hamaslog, di kang ang pag-upay ang kalsada, tinutugong ko itong driver. Pagwangwangin niyo itong para maibaruhira na may kalsada. And actually, pag-chaplak ka mo nga ito itamon RHU, pwede niyo magamit itamon ambulance. Nanhi nga dapit nga tayaw ng mga barangay itong Dolores. Kay inaabat ko ang kapurihan natin, hanwaray pa natin kalsada. Nasa nga niya nakadto Congressman Libanan ang among 59 founding anniversary ang June 19. Ginsiring ko nga iginpirinda ko na kanunoy Libanan ang ating kasing-kasing ang mga masliganan pagtanaw hingutang na pagrutan dara ini nga kalsada. This project will give a huge impact to us Masliganon and Doloresnon. This will provide access to safe, affordable, accessible, and sustainable transport system for the people. This will contribute significantly to an improved standard of living, enhanced connectivity, economic growth, and establish full trust in government, lalong-lalo na ang bagong Pilipinas ng ating Presidente. Kakamay-ada kitang ahaw ng pagtapod ang ating gobyerno, darahin niyo ng mga proyekto. Maarang baka mo, hanakad to kita, marami niyan ibang mga mayors, hanakad to kita ang NTF, ILCAT, hanakad to kita ang RCSP, ang mga barangay, isa ang ginawas na makangingirhat na issue. Amo ini, isa ang kawaray, kakulangan ang serbisyo na tuhan atin mga tao, asya nga madali lahira makahir, hindi ba nga nakukumbinser arira, ngadto hindi ba nga mga ideologiya. Kalsada and basic services, ang kawaray, ang Panginano Kapanlawas. Amo ini ang mga issues na hinay-hinay natin matutugunan. Ini nga kalsada, Maslog, Dolores Canabit, natuman na, matutuman na, nga magtitikang na ang progreso, magtitikang ang kaprogreso ng kada pamilya. Makakapang-eskwela natin mga anak, magtitikaharali na ang mga eskwelahan. Nang sigurado ako na madaloy itong mga serbisyo ng kulit atin mga kabarangay. So, hangarang itong bungto itong Maslog, I am extremely thankful to our minority floor leader, Congressman Marcelino Nonoy Libanan, for your untiring support for the attainment of this priority and monumental project. Salamat, Congressman Nonoy, ang imo pag-ugog ng Panginano hini nga kalsada. Dato ini nga bulig itong kauswagang hitbungto itong Dolores ng hanamon bungto Maslog. Ini nga proyekto in para hitmaupay nga kabuwasan haamon ng mga mas sumurunod pa ng mga henerasyon. Na Asya ang nag-abri, hanamon na iha na nakaaysulitin, nakatago ng kahibulag, nga bungto, nagto maupay nga kalsada, nga mapadagmit, nga magpapadagmit hanamon pagpakaluwi. God bless. Namo nga salamat
Mabuhay po ang aton minahal na Congressman Nonoy Libanang. Ngan antes ako magtapos, karayag ko liwat pasalamatan ang aton mga tuminandam ng mga mulupyo, ang mga stakeholders, ang iyong mga pag-antos, ang iyong mga pag-intindi na amon ng mga leaders. Tinagbunga na, maihan ang panahon na naghinulat kita. Sanglit, pagburubling kita o mga recipient ini nga kalsada, buligan ta ang ating gobyerno, buligan natin ang ating mga kontraktor para mapabilis ng magkamayada kita hindi kalidad na kalsada na magtitikang Hakanabed, Dolores, ng tipakadi ang aslab. Ngan diri la ini aadak matod aslab. Gintikangan ng niliwat ni Congressman Libanan ang maslab ipapadron. Ngan diri mag-iiha, magtitikang liwat iton ipapad kung maslab ron. Nagtatapo ini. So, otro ko, Barangay Hinulaso, maupay nga patron, buhay po kita nga tanan. Salamat. Condition of the contract and confirm that our dedicated team will be able to execute and deliver the project with the desired outcome. We are committed to safety, quality, and performance. We strive to comply with the project specification with the aim to provide excellent customer service. PSL has over 40 years of construction track record and proven expertise in buildings and infrastructures. We obtained the accreditation certification for ISO. It is our mission to ensure on time, on budget, and on specification delivery of the project. PSL strives to achieve customers' recognition by committing to the highest level of performance while demonstrating a caring attitude to our employees and clients. PSL continues to build on the basis of care, values safety, teamwork, responsibility, customer focus, and agility in every project undertaken. Thank you and good afternoon. Bilang pinakabatang senior board member ng Pilipinas sa edad na 24. Noong 1992, siya ay naging vice-gobernador at sa edad na 30 mundo ng tatlong magkasunod-sunod na termo. Ang kanyang pangalan ay mas naging kilala bago pa man ang kanyang kasalukuyan posisyon dahil sa mga nagawa niya na nakapagpanda hindi lamang sa ating probinsya kundi maging sa buong bansa. Taong 2003, siya ay naging miyembro ng Judicial and Bar Council na nagrekomenda sa Pangulo ng iba't ibang posisyon sa judikatura at sa tanggapan ng tanging bayan. Kalauna ay naging matagumpay ang kanyang kampanya laban sa human trafficking at illegal recruitment noong siya ay naging komisyon ng Integrity Development Action Compliance sa ilalim ng Anti-Corruption Campaign ng Presidential Anti-Graft Commission noong 2008. Inarangalan din siya ng NCR Lingkod Public Law noong 2001 dahil sa kanyang pagsasaayos sa Bureau of Immigration na pinagirihan doon bilang isa sa pinakatiwaling ahensya ng gobyerno. Dahil dito, pinuro siya ng House of Representatives sa pamamagitan ng Resolution No. 882 noong taong 2008.
Kinilala rin ng United States Department of State's Diplomatic Security Service Overseas Criminal Investigation Unit ang kanyang matagumpay na pamamahala at binigyan ng sertipiko at pagkilala at pagpapahalaga noong 2010. Pati na rin ang Philippine Chamber Award sa kanyang pagsiservisyo sa mamamayan na may pagtuon sa pagbabago. Sa pagpapatuloy ng kanyang panunungkulan, siya ay pinaramangan bilang Outstanding Public Servant ng Public Attorney's Office sa naganap ng National Convention of Public Attorneys noong 2022. Bilang naging tinatawag ng distrito ng Eastern Samar, ipinasanya ang mga mahalagang panukalang batas tulad ng Republic Act 9160 o ang Anti-Money Laundering Act ng 2001, ang Republic Act 9295 o ang Alternative Dispute Resolution Act of 2004, ang Republic Act 9406 o ang Public Attorney's Office Law, ang Republic Act 9225 o ang Citizenship Retention and Reacquisition Act of 2003, ang Republic Act 9394 o ang Charter of the City of Buronga at Republic Act 9312 o ang Conversion mula sa dating Eastern Samar State Colleges patungo sa Eastern Samar State University na nagbigay sa natatanging pagkilala bilang ama ng ESU. Sa selebrasyon ng Golden Jubilee ng Seminaryo de Jesus Nazareno, siya ay ginawaran bilang Most Outstanding Alumnus in Public Service. Sa pagpapatuloy ng kanyang paglilingkod bilang tunay na anak ng Sama, binigyan pansin ni Congressman Liban ang mga proyektong naglalayong mapabilis ang paglago ng ekonomiya at sa kanyang adhikain na pag-isa ang buong isla ng Sama, kabilang narito ang Margono Baseco, Sama Island Circumferential Road, South Samar Road, Northeast Samar Road, Dolores Maxley Road, Farm to Market Roads, construction ng mga bagong municipal buildings ng Tanawin, TAF, at renovation ng Ras Municipal Building. Si Congressman Libanan ay nananatiling tagapagtaguyod ng disente at dekalidad na edukasyon. Pinangunahan niya ang pagtatag ng makasaysayang College of Law sa ESU Main Campus at ang pagbibigay ng kanyang national na koleksyon ng Supreme Court Report Annotated Books na mahalaga para sa mga mag-aaral ng edukasyon. Noong nakarang taon, ipinatayo rin niya ang amphitheater sa B1 Eastern Samar. Isabay rin dito ang panglalaan ng pondo sa ilang pang mga infrastruktura. Ang Student Center na ipapamahagi sa bawat ESU campuses. Administration Building ng ESU Architecture, Maritime Building ng ESU B1. Ngayong taon, inihain sa Kongreso ni Congressman Liban ang panukalang batas na naglalayong magkaroon ng College of Medicine sa Eastern Samar State University at kakibat ito ang pagpapataas ng antas ng Provincial Hospital upang maging isang tertiary hospital at tatawagin Eastern Samar Training and Regional Medical Center. Hindi rin niya nakakalimutang suportahan ang mga estudyante sa buong probinsya. Mula noong nakaraang taon, libo-libong scholarship grants at educational assistance na ang may pamahagi sa mga mag-aaral. Binibigyan halaga ni Congressman Liban ang pagkakaroon ng mga programang nakakapagpabuti sa mga kalusugan ng mamamayan. Kabilang na dito ang kanyang pagpupusang magkaroon ng surgical mission kasama ang Society of Philippine Surgeons in America at ang provincial government ng Eastern Samar at nagpapatuloy ang medical and laboratory outreach sa bawat bayan ng probinsya. Sa pagpupursige ni Congressman Liban na mapabuti ang kalagayan ng ating probinsya, hindi maikakaila ang pagbabagong natatamasa ng mamamayan. Mula sa mabilis na aksyon sa lahat ng mga problema ng bawat komunidad, siya ay nananatiling matatag. Ang inyong tagapaglingkod, ang minority leader ng ika-19 na Kongreso at pinatawag ng 4 Peace Party List, Congressman Marcelino Nolo Liban.
Salamat, sir. Lain pagkilingkod. Yun na pala sa pagkakakita na video presentation sa alas niya ako nagkinig. So, ganit yan iya natin pagservisyo. Most Reverend Crispin Barquez, represented by Blano Father James Abella, and natin Chancellor of the Diocese of Borongan, Governor Ben P. Vardone, represented by Board Member Melchor Milgal, and atin mga board members na ini, Board Member Gigi Sakati, Board Member Annabel Capito, Board Member Estela Maris Libanan, natin ABC President, Board Member Paul Gonzales, ang 2nd District, as in natin Senior Board Member, Engineer Edgar B. Tabacon, natin Regional Director Abler, represented by Engineer Adelina Gomez, ma'am, Engineer Domicilio Natividad, our DPW's Provincial District Engineer Domicilio, Police Brigadier General Reynaldo Pawet, our Regional Director, represented by Police Colonel Matias Iyo, Major General Camilo Ligayo, Commanding General of the 8th Infantry Division, represented by Brigadier General Perfecto Piña Redondo, Lieutenant Colonel Rodito Gutladera, our Battalion Commander of the 42nd Infantry Battalion, Mayor Rodrigo Rivera of the Municipality of Dolores, Mayor Rociel Mercal of Salcedo, Eastern Samar, our President of the Mayor's League, Mayor Dandan Boko of Llorente, Eastern Samar, Mayor Javier Sakati, sa ng ating kaantik na ating Mayor, Mayor Ginati of Taop, Mayor Rochelle Mercal of Salcedo, Mayor Benjamin Ver of the Municipality of Ipapad, Mayor Heraclio Santiago of the Municipality of Maslog, Eastern Samar, and Vice Mayor Septemio Santiago, ang ating mga barangay officials ng Dolores, pinangunahan natin ABC President Jerome Camacho, ang ating mga konsyales, sugan man ang barangay officials ng municipal officials ng buong ng Maslog, upad na ang mga constituents ng Maslog nga ini. Pinangunahan ni Honorable Zacaria Santiago, natin ABC President, Sir Manuel Tejero, ang Principal ng the Dolores National High School, Sir Dan Rosales, ang Principal ng Nulaso National High School, and the SWD Provincial Office na nagpatumatag palay na in AX, headed by Ma'am Rochelle Fernandez, and ayo matanan, labi na natin anak na asawa, Hilda, bakit ko ngalimutan, taga din niya pa damang, mapay nga patron, ninulasong at mapay nga kalupay matanan. Nuluyan na, mapay nga kalupay matanan. Ada pa. Araw ko mo, nagpipinurubak, nagpipinamatyakan nga tanan, naginyayakan, labi na ang mga kaubayan, na maidudulot ang kalsada. Wala pa kakaboy din pag-recollect ang mga naglabay. Ang 1984, 40 years ago, tika yan ha, nag-inubod kami hiningi unoy. Di ba unoy? Nag-inubod kami, tatay, Rubino, unoy, manunading, adina, ading plana, kutpato, ngan hinugnog na almasan. Naglinikat-likat kami din yan kay Riyahan ng Dolores, naglinikat-likat kay Karampanyato. Ngan nagbinaktas kami hinalaron nga gabi, pikang dinhi hinulaso ngadto hay kontol
nga to Usmeña 1984 dito kami pangaturog ha Usmeña. Anamon iha ang kariyahan siguro sobra duha kasimana wala uli-uli. So kahit ang ating paka-intindi kung ano ang Hikuntot Valley, ano ini nga mga lugar din. After that, nag-board member ako. Pag board member ko, timing da mga mayor na Hirak. Nagbo-birthday nga ni Hirak, nakadto da mga kamaslod. Nagbabasketball kami, nagiinom kami ito ba? Ngan, anamon gininistorya ni Hirak, mauna no daw ulit pagkalsada nga niya maslod. Hadto nga panahon, nagkakaagagahan na ulit kami in pag-inistorya. Dalagan ng kapalaran, nag-congressman na ako. Pero uunahan ko ang mga kinadagko nga problema ni Mr. Sam. Ginuna ko ang pagkalsada at ikanang kinapundan nga to basay. Kay kinikita ko nga siya una nga angay kuwatan. Ikaduha, nga aking kintrabaho ang pagsimento, ang kalsada, nga da oras, nga to asang Policarpo, nga to artisi ng pagtahos, nga to Northern Samar, upod na ang pag-abot, nga to ay papat. Akin ikatulog-katorno, inabot ang ipapat, nananakan ikatulog-katorno, 2006, nagtikang na ang kalsada tipakanhi Hamaslud. Naabrihan ta ang kalsada, nganhan ka abrihin nagagamit na ito na kalsada kay ano, ang 1998, akin first term, ikang nakitahin pag-develop ang Hikuntot Valley, nang ginadamo ina ang mga feeder roads dinhi na ginagamit ang ating mga kuliglig pagsuporta hanira mga kaumhan. Pero dalagan ng panahon, grinadwar ako ka congressman, nahibilin ini nga wara ka konkreto nga ating kalsada. Ngan hini nga oras, tinatagan ko naman kredito ang mga nagpasigi ng pag upay ini natin gobernador, Gobernador Benny Cardone, nga naniba pa, nga binulig din pag-upay ini. Nga dalagan hanapin kapalaran, orat sa sabot, mananabot-sabot ako, congressman na damako. Congressman na ako, ang minority leader ako. Itong sunod dito sa leader iti utok na iti kasing-kasing, as yet may nanabu itong probinsya. Rebusin nun, wara nga ni damasunod, ituro na wara, sunod iti kasing-kasing. Wara hinanabu itong ating probinsya. Tigam ni mag-eleksyon sunod na to. Tigam ninyo, kilatisan ninyo, may sunod ba ini, ituro nga may sunod ini, kasing-kasing, na paret probinsya. Kaya wara nga ni itong maaram na ti Father James Abilia, asinit ang sinisiring requiem eternam dunais domini requis katimpasin entonsis kita. Ang siring kong ng Espanyol. Iyada it haatin. Kinita niyo, duha katuwing, nersi kita nagmarcha. Kaya ano, DCD kita. Ano itong importansya hiningadlaw? Kaya naman nagtititiro kita. It ka-importante hiningadlaw, bisperas it hinulas. Asya ini ang adlaw nga makakapagdulog tong wala na isolated nga bungtuhit Eastern Samar. Asya it ka-importante igin pakita tan kita datuloy nga gugma ng intensyon ng bungtong maslug nga kinahanglan it Eastern Samar uusa nga diri lait Asya. Ada na daman, itong pundo nga magpapadayon, gimensyon na ni Mayor Rock. Nagtikang na kami, hintikang maslod na do'y papad last year. May data na, ginbutang, nga pundo, nga 100 million, yan na, nga tuig. Ada na, itong munisipyo mas dirit mag-implementar, 193 million, tipakat to na kita hipapad. Pikira na lang dito, na ibibilin, 11.5
3.5 kilometers. Ngayon na nga July 1, magkakamayada na liwat kita groundbreaking na mahipapat. 100 million na kantidad, ipakatwa Las Navas, kay atin ini papadayon 3.2 kilometers na lang it may bibilin. Ano tatantuyo? Itatantuyo. Ihimong tayo giupay nga highway. Tikang Las Navas, ngada ay papad, ngada amaslod, manhi, kahinulaso, ngadtua Carolina, kay ini mahitsura nga nga kalsada, itong 5 nga din 6 oras na biyahe ngadto haalin ngin nakadto kita mahihimo nga 3 oras na la 2:30 nga da 3 oras nginti kang binusuga ito ng tempuntan ngang tatamaan it atin gihagluwagi nga kapatagan hini nga adlaw inimbitar ta itatin sundalo, itatin pulis nga nakita niyo, itira kalipayan. Kay hini nga adlaw, kunit DPWH, nga tanan ito na atin trabaho magiging magaan-daan na. Kaya da namain mo pa yung kalsada. Ano na nga panahon, hanura pa mga kalsada, wala na kita problema. Hanubos lang, nagsasakay, nagbabaluto, nagbabangka, di pa uso ang kalsada. Okay, ang samar, kaubos man na nakakadto. In mga sarakayan pandagat, pero ang pag-uso na ang kalsada, tidak kita naurhi kita yung tala, kundi nga ni giurhi na kita, as it na 7th poorest province na kita, kay naurhi ang ating pangalsada. Kinahanglan, itong Eastern Samar, itong mga leaders magdagni, tuhayon, ngan in the spirit of transparency, maghimo, hisugay nga mga okasyon diri pag nag-uunit mga proyekto. Basin maaram it mga tao. Kung hinuit mga accountable ini. Kung maupay, tagan ng kredito. Itong maupay nga magtrabaho ini. Itong mga kontraktor, DPWH. Pero kung maraat na panarabaho, di damit angay kung pinapanlutuon. Inanglan, may baro itaw yung pagsintensya. Kay gahom, yada ito yung mga bulpen ubos. Ating desisyon, makakahimo. Ito ating hinigod mga ispensama. Siguro tinagan na kung panahon yung pagbalik. Para magkamayada, panawagan na dapat na panawagan. Yung pagtuhay, ito ating mga trabaho kumo servants, suruguhon itong mga tao. Ngan hininga na. Hininga tanan. Diriin para sa kapangaran para tamang gloria. Ito natin mga public servants. Ngan nalilipay ako. Iya dito yung tablado. Marang kamo inimiro sa katit. Nagkakaagagahan ladamahin kami pag-inistorya. Yung pag-upay, hindi Eastern Samar. Naging kasupong ko rin urinin iha. Ngan hindi pa kami hini. Hindi nga oras, kare kutagan salamat. Ang ating makagrahong na Diyos. Kasi niya naghimo, hindi nga bulawan ng adlaw, nga mauluman na, nga tanan, hindi nga ating proyekto. Ikadua, kare ko pasalamatan ng natanan. Ang ating mga government officials, ang ating mga mayors, nga saring pa ni Mayor Rock, nga buli kita hirang natanan, kay kita itong tigamit ini. Damo it masunod ini, ng mga proyekto. Kay maabrian ini damong oportunidad, damong nga intervention pan agrikultura. Pagtanom, hin mga tanom na diri prone hin baha. Panghimo, hin mag-upay nga mga river controls. Pag-ato itong flooding, itong global warming, damo pa ini nga masunod nga ating challenges. Itapin nala, pagburublik kita ng hinawat kaunta, sunod. Sering pa ni Assistant Regional Director nga pag-abot itong Enero, kundi maginuran, maging madagmit itrabaho tatin contractors, nga kung may da pa mahibibilin dida, engineer domicilio,
Donsilyo Natividad. Kung may da pa mahibibilin dida nga trabahon, nga karir ko mapunduhan yun na 2025 base talaga uring kaupay nga kalsada na ating idadasi. Nangkari ko na isumati ating mga barangay na ini along this highway. Itong Dapaang, Inulaso, Aruganga, itong natanan ng mga kalsada nga diya kuntol ating damit pupunduan basi umangay damit kalsada itong highway papriho itong atong pamunduan ubos basi makarangay na panginginan mo unta ubos na kabarangayan lao miniyo every now and then yan di ako hanggang ko construct itong na kalsada itiyan to tigang pasak ipagada may gapang darahuay di lahat nakapito kada termi ko kimbibinisita di lahat nagsusumat na ito kayo ura-ura hing interesado itpakupay ini nga ating lugar ngantit pakupay kita probinsya punit ato nasi. Dan mga salamat ang ipagkanhin nga ayaw kami ngalimot pamatron di dahil nulaso kay Serayaw Padamayana na mabuhay na lang mga tanan nga ilalauman ko ang pagprogreso, ang Dolores, ang bungtuan maslug, ang bugusnes ng samar ang kita nga tanan. Dan mga salamat nga mabuhay kami mga tanan. Pagpapagalan natin mga kababayan ang ating Bugto na Tourism Congressman Marcelino Mamoy Chicano Lipanan. Mga kababayan, sa puntong ito tayo ay Honorable Nestor Rebato, Honorable Isidro Abestros, Honorable Ruel Valles, Honorable Pancho Lazara, Honorable Yolanda. And of course, we would like to address ang ating mga beneficiary we would like to request ang ating mga beneficiary kung pwede ko mo mga pangurupulaan para sige, go ahead. Dahil mga salamat ang ipagtampong na very historical and memorable groundbreaking ceremony remaining more than 4 kilometers road portion itong Maslog itong an avid Dolores Maslog Road kasi ini nga pinaka-vital na kalsada nga pinaka-importante kay ang may dahil din yung mga incidents and insurgency na niya naabrihan na ini itong kabubusan na ating community itong hectareage ini naabot ini 6,000 hectares na planado nga ito na very fertile katunaan kung madedevelop magiging maupay kung tamay katamitan ito panginaglan ito pagkaon. Kedua, asya ini ang pinakamadali nga road link nga ito Allen mahimungan nga kalsada kang punta din na hinulasyon ito ala Allen maabot lang more than 2 hours kung hindi ka na hinulasyon ito Allen. Whereas kung yan nga travel time na libot pa nga ito Buray o malibot na ito Artesin at Simura aabotong pahin mga 4 to 5 hours. So kung din 2 to 3 hours lang. Dapat nga pag-iibahan. Labot lang. Matatamaan ta itong sinisir nga tri-boundary. Itong eastern, western, nga itong northern Samar. Kung matagos ini nga kalsada madto ipapad. So ini na nga kalsada ko, pero ini itong budget? Ini na nga itong din groundbreaking naabot ini
300 million in tulog ka contractors na 100 million kada sa road portions na nag-average mga 1.4 kilometers itong kada sa award nila. Itong ikatulo ang paghimo na tulay ang approaches ng tulay kay taas ito mga kahimong dahil. Anticipate nila ang mabaha ma-ready. So, ini nga 300,000, naka-plaster. 300 million, naka-plaster na ini, may ganun budget. Ada na ini, yung budget, ito yung General Corporations Act 2024, na bid out na, na-award na ang duha, ano siya may dapa tuhay, pero Kanina pag-agi namin kung isa nila, agad mga tuna, anong plano nyo tatamnan ba yung rice field, mga prutas, kaya dako yung mabakanti na tuna nga kasayang sayaw. Naihan na ini nga irrigation project. Ang natabok lang ini, unang pag-inamon tulay napusat induro ang kalsada. Napusat induro ang kalsada na marin na makakasunod natin na para siguro na ginukulan na transportasyon. Labi na nga tikang ini pandemic halos mula sa nagawa nila makalay. Yan ang natin kaburuhat na lain. Ano na may danit mga tanong. Kaya na nagtitikang nila ito dati mga paraguma. Pero kanina, nakon niya ka, may dapanida akong challenge din. Kay tinuod naman niya na yung global warming. Nagbababaha nga niyo sa inyo portion, nagbabaha. So by that times, itong mga farmers, nababaha itong nila mga tanong. Sa kinanglan aktibo yan ay tatong crop insurance. Itong mga paraguma, mababayaran nila ng resulto. Pagkaso na nakatawisyon na rin mga pagkumang. Kadua, kinaglan mag-intervener din itong Department of Agriculture, magkumayada in pananom na diri na aapektuhan itong baha. So, ba dito na puta ito masing kamas, mga tanong, mga diri flowering plants, resilient itong baha. As it dak ma-challenge, ura inin ka-fertile, nakatunahan, pero may niya downside na baha. Ika-duha nga strategy, itong paghimuhin mega dike, dako, river control, nang maabutin 2 to 3 meters. So, balitat kinikita dito takluban nga diki against the sea. Ini din ibala ini di istorya against the river naman ini. Kasi ito mga next interventions na kinahanglan. Pero for now, tapos na itong funding, itong Dolores Maslog Road, magtitigan kita at bagong challenge, itong pagsumpay, itong Maslog na ito ay papad, na may danayan na natin sa trabaho. Ikatulo, itong taking naman ipapad ngadto halas nabas ng pagkalsada. Ini nga ni itong matapos, may danalot ikadua, itong Matuginaw, Las Navas, ng San Jose de Buwan, Tomas Logro. Sinisiring ini nga trial boundary, idedbot na itsamat. Yan ito na hinikita, ini nga portion. Ini nga mga lugar, nga dirita na di-develop, dirita na kakalsadahan, ngadto itong mga kabaranggayan, mga upay, ay siya na nakakapabagsak aton rating sa Amar. So kung matatagos-tagos na ini, mag-upay nga kakalsadahan, itong poverty incidence mahabobo, anit atong classification, di rin nakitahin ni mahingangat mga poorest provinces sana. So, dako ini nga intervention, although diri sumahitatabo, pero at least nagplaplano na ito at mga tao, insugad na ini, kung ano na itera pagbubuhaton. Like example, yan na. May barungan ito, itong pagpasamuak ini nga event. Damo na ito mga taga-samad na mag-uurulik na niya. Maghihim mo na ito business, itera mga plano kinabuhi.
Kay historically damo man ini ang tao ini. Kung nagkamada kita insurgency, yan na may data kamingawan na sana mag-continue and may barumahawit at mga tao ini pagpupoy ini. So pagkano ba ni Pangulo Marcos kung gusto ini nga nagpapasalamat ako sa presidente kay usa ini nga amon ginistoryahan ang ini ang presidente Bongbong Marcos nga ni Speaker Martin Romualdez na ini nga mga development diri ini natatabo kung diri yung presidente Bongbong Marcos nga ni Speaker Martin Romualdez itong nira-suporta itong isla, itong Samar, itong Eastern Samar ubos inira naton kasumbong itong pag-development pag-improve kining mga lugar. Kung kumpiyansa ka ba nga before matapos itong termino ni PBBM, mahuman ka na niya proyekto nga imigin istorya na? Dako ita kumpiyansa itong Carolina, Matlog, Papad, Las Navas Road. Matubtub 2028, matatapos yun. Kaduhang nga matatapos, itong Basay Maydolong Road. Kaya pinututukan namin ini mga developers. Duha ini nga major projects. Ito sa pa, nga akong ginlalauman. Itong paghimo, itong matnog alin na tulay. Kaya nag-commit na aton ni Congresswoman Rieda Romualdez na mga bulig na hiya ang maarang kaman na kasi pinakadakong influence sa speaker si Congresswoman Rieda na pagbalik ko yan na Kongreso, itang resumption, mapasa na akong balaod nun, na maghihimo matnog Allen Bridge, kahit mag-uuto kami nga Congresswoman Rieda Romualdez, na nagsiring nga ako kay Congressman El Rey Villafuerte and Camarines Sur. Mahiyag hapon. Matanan hera itong mga Bicolano, mapirma, matanan itong mga taga-Samar, mapirma, mga taga-Leyte, matanan ng mga taga-Mindanao. Pagkita ko, mahuhumran ta na ini nga atong matnog Allen Bridge. Labi na, ito atong Senate President, Chis Escudero, nga nakakaintindi ini. Kaya hera ito direct, immediate na at makakatuan itong source. Waray ta pa, pero itong initial na aming ginikasabutan ni Congresswoman Rieda Romualdez, may data initial na 100 million para itong feasibility study na itong nilubutan na Saan naman tigang inisyo ng feasibility study? Kaya after itong approval 2025 budget, that's when starting seryoso na ang feasibility study. Kung iyon na nunumduman, hanuna, ang 2023 budget interpellation, parang 2023, nag-interpellate ako hiununghan Leyte Samar Railway. Nan hitong dida napakomit nato na kay ang initial waray diri bulig ang Leyte Samar Railway. Pero tidak nga akong interpellation napakomit ta ang DOTR na mahibulig ang Leyte Samar sa natong railway. Yan ha, nagbidding na han 77 million para itong Leyte Samar Railway nga feasibility study. So natin kang iningatan namin sugal sa mga proyekto, pag-siring feasible, so nagkakamayada na appropriation, nagkakamayada na pagbiling itong funder, nan itong dida nga kinikita, itong matnog Allen Bridge, o rin kadamot interesado itong mga funders. Mga local investor or international financial institutions? Itong kabugaton ini na project, pagkita ko din rin kayan na local funds ng international funding agencies. Kung financial investor for the project to be completed, how much yan natin nakikita na budget?
dito pa yung ma-ascertain kay di man yung sugalit ordinaryo nga tulay nga. Ito ordinaryo nga tulay, kung magiging mo kayo ordinaryo nga tulay, ito mo rough estimate is 1 million per meter. Ito ordinaryo nga tulay. Pero kahit laron, hiniya na San Bernardino Strait, di kita kay baro. Pero 27 kilometers ini. Kung mo times 1 million, so makikita na mo na mga 200 tara. 270. Tara. Mabulukin mas marina. Pero mga ganyan ba island towns? Mga 270. Mga ganyan mga island towns. Pero pwede nang may bayad, di ba? Pwede man yung may bayad, may turkey. Sir, PPP. Pwede gawin PPP na eh. So, importante lang ito. Itong pag-aram tayo maupay. Kaya, yan ha, yan ang panahon, nabayad man ubusit natabok, nadidilatar, nabayad. Itong problema, itong nag-route out, itong panahon na nagkakamuyada in pag-traffic, yung mga auto, na nagpipirila, napuplo ka kilometros, ganito nga napila, ahira na ito nag-aaragaw pag-bribe mga nagpapasilita rin barko para nabuunang-unahin na. So, nagiging dapat cost. Sir, DPWH or Japanese? We were going to hire some... Usually, nabutang kita pundo sa DPWH sa feasibility study, tapos iging bibid dito, bibid na manera. Pero kadalasan, kada mag-upay ng maging feasibility study, dinihin doon sa Japan or Hong Kong. Sir, we're hopeful sa the initial groundwork on start within the Marcos administration. Asya tapinta talinguma, kinalang kita sa mga buti ni opportunity kay kung yung kikitaan niya, daan naman in place na itong Guimaras, Iloilo, Bacolod, Link. Daan na itong Cavite, Batangas, road link na 37 or 35 kilometers. Ini 27 kilometers lang. Although, may kahalad mo na 97 meters. Pero dida nag-interpolate, akarabing siring. Itong Padma Bridge sa Bangladesh na abot din 127 meters ang kahalad mo. So, dapat possibility na kaya tayo. Ngan pagkabat ko, panahon na liwat nga ipakita tayo itong abilidad at Pilipino. Kaya mo rin usan na tulay na magiging birila ordinary matulay, pero tourist attraction na gyapon pa rin sa Manito Bridge. Hindi po nga proyekto, yan nga pag-ayayad. Saan ito na atong ginalauman nga katapusan nito or pagtapos nito? Hindi yan nga proyekto, ginalauman ta under normal circumstances, mahuman hiya ito. Katapusan hindi na tuig, Siyempre. Nakikita kita ngayon nga mga contractors, ni paghihikatang puso hindi nga tuig. Kaya di nga nirabirahan, maabdan ni retuuran, may tidak ngalapok. So makaka-start na luwatira, next year na itong maaari rin suspension. Pero